Good morning, church! Good morning! Isang pinagpalang linggo ng umaga po sa ating lahat na nandito ngayon sa Sanctuary at sa mga kapatid natin na nanonood sa ating Facebook Live. Naniniwala ba kayo na araw-araw ay kamanghamanghang araw? Amen? Dahil araw-araw ay nararamdaman natin ang pag-ibig at biyaya ng Diyos. Amen? Sabi nga sa kanyang mga salita sa Ephesians 1-6, nang sa gayo'y purihin natin ang Diyos dahil sa kamangha-mangha niyang biyaya na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Amen? Kaya naman, ihanda natin ang ating mga sarili, awitin at papurihan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Kami ay nagkatipon sa ngalan
Panginoon. Hallelujah. Patuloy ka naming aawitan at pasasalamatan, Lord. Dahil tanging Ikaw, Panginoon, ang nagbigay buhay sa amin. Kaya salamat, Lord. Salamat ng maraming marami. Sa oras ng aking pag-iisa, lakas ko ay sa'yo nagmumula. Panginoon ng aking panalangin, sa sandaling ito, ikaw ay makapili. Ang nais ko ay magkasama ka, itataas at pupurihin ka. Tanging ikaw ang nagbigay buhay. Tanging ikaw ang aking kaagapay. Ang isang tulad ko ay iyong binago. Walang hanggang pag-ibig ang alay mo, Jesus. Sa bawat tagumpay at kagalakan, aawitin ko ang iyong katapatan. Panginoon, ika'y di nakukulang. Kay buti mo noon at kailanman. Ang nais ko, ang
sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Come on, church. Pupurihin ka sa amin. Pupurihin ka sa itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit ka pa, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. O Jesus, salamat Panginoon, salamat O Diyos. Salamat ng maraming Panginoon. Salamat Lord sa buhay mo Panginoon na ibinigay mo sa amin Panginoon. Na kami ay nabuhay muli Panginoon. Salamat. Wala kami ibang sasabihin kundi salamat. Salamat sa iyong wagas na pag-ibig. Salamat sa iyong biyaya. Inaalay namin ang aming buhay. Alam namin hindi ito sapat, pero ikaw ang aming kasapatan, Panginoon. Kaya salamat ng maraming Lord God. Napakasarap mong awitan, napakasarap mong papurihan. Dahil ikaw ay karapat-dapat na paparangalan sa aming buhay, Panginoon. Salamat ng maraming Panginoon sa araw na ito na muli na naman kaming makakarinig, Lord, ng iyong salita, Panginoon, na magmumula sa iyong lingkod, Lord God, na si Pastor Benedict, Lord God. Patuloy niyo po siyang punuan, Lord God, ng karunungan na nanggagaling sa iyo, Lord God. Salamat sa mga revelation, Lord. Salamat ng maraming Lord God. Salamat sa buhay ng aming mga mahal na pastor, Lord God. Sa buhay ni Pastor Noel, Pastora Michelle at Nikki, Panginoon. Salamat, Lord. Dahil bagamat nasa malayo sila, hindi ito hadlang, Panginoon. Sila ay patuloy na hindi nagkukulang, Lord. Patuloy silang kumukonekta sa amin, Lord God. Magkaiba man ang oras namin, Lord, hindi ito imposible. Salamat dahil ikaw ito, Lord God. Ikaw ito, Panginoon. Salamat ng maraming sa buhay ng aking mga kapatid, Lord God. Ikaw ang kanilang pinunta, Lord God, sa lugar na ito. Kaya ikaw rin, Panginoon, ang kanilang mararanasan, Lord. Hanggang sa kanilang pag-uwi, Lord God, muli, patuloy kanilang mararanasan. Kaya salamat ng maraming Panginoon. Salamat!
po isang pinakamalakas na palakpak sa ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. To all glory to God. Hallelujah. Maraming salamat, worship team, isang napakagandang papuri, hallelujah, ang naramdaman ng lahat. Alam ko yon, hallelujah. At talagang, we cannot thank God enough. Wala eh. Hindi sapat ang lakas natin, hindi sapat ang ganda ng mga boses natin, hindi sapat ang runong natin sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Kaya sa araw na ito ay isang pinagpalang araw na naman ito para sa ating lahat. Unang-una, nagising tayo. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, salamat kapatid, narito ka. Ayan, yung mga nasa online naman, ganun din ang gawin ninyo. Salamat po, nagising ako ngayong araw na ito. Salamat. Kung may kasama ka sa bahay, sabihin mo, salamat, kasama kita. Hallelujah. Amen? So, pwede na po tayong maupo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Wini-welcome ko uli kayo sa Christ Life Church. Thank you for choosing CLC as your place of worship. Mapa-online man yan o mapa-face-to-face tayo dito sa sanctuary. Yan, ako po pala si Ma'am Norino Fuente at ako po ang MC nyo ngayong araw na ito. Punong-puno ang ating sanctuary ngayon. Amen? Meron ba tayong mga newcomers ngayon? Ayan, alam ko na maraming puno tayo dahil nag-anyaya kayo ng mga kamag-anak, friends, na alam naman natin na dati na yan na uma-attend dito. So, welcome back dun sa mga, palakpakan natin sila. At narito sila ngayon para sumali sa, mag-participate sa ating gaganapin na affair ngayong, hapon na ito. Yan. Kung meron tayong mga bago na hindi ko nabanggit, ayan po, you're welcome here in our sanctuary. We will go now to our announcement. Yan, sige yung mga kids natin, punta na kayo dun sa inyong children's room natin. Salamat. Thank you po. For our announcement, this coming Tuesday, June 3 at 5 p.m., meron po ulit tayo na Baklaran Fellowship. Okay? So, yun pong mga may opportunity na ito para maka-attend kayo doon. So, kung medyo maluwag ang oras nyo, you are welcome to attend. Ang teacher po natin ay ako po. Yan, sa midweek, next announcement natin, yung midweek service natin, every Wednesday, 6 p.m., online yan at dito sa sanctuary. Ang teacher po natin ay si Pastor Noel Abuda. Yan. Ginigreet ko nga pala si Pastor Noel at si Pastora Michelle na nasa Canada. Alam ko na nakatutok sila sa atin, sa ating worship celebration ngayong araw na ito. Ang pangatlo po nating announcement, there will be Women's Online Fellowship this Thursday, June 5. Yan, ginaganap din po ito, 9 p.m. via Zoom app. So online din po ito. Ang MC natin, this Women's Fellowship ay si Sister Christy Lucas. At ang teacher natin ay si Pastor Michelle Abuda. Ang pang-apat po natin na announcement, there will be youth camp. Yan, mga youth, excited na ba kayo? Tsaka yung mga nanay at tatay, mga kamag-anak natin dyan. This is an overnight camp here in the church. Ang
theme natin, Grace Beyond Measure, a Life Transformed. Alam ko na buhay ng kabataan natin talagang transform. Nata-transform na yan. Kaya mga nanay at mga tatay, talagang may pag-asa po kapag nasa Panginoong Jesus. Ang gaganapin po ito sa June 6 and 7. This will be a Friday and Saturday. Time of registration on June 6 is 9 a.m. and the camp will start at 10 a.m. Excited na ang mga youth, but kailangan po ay merong parents' consent. Okay? So, kunin ninyo ang parents' consent form sa ushers table doon sa mga kabataan na gustong sumali dito sa youth camp. Only those who have parent consent will be allowed to join. And kailangan po ito ay masubmit bago mag-join, ha? Hindi yung katapos na sa kanyo isasubmit yung inyong consent form. Ayan, kaya po yung Manuyo Fellowship natin na supposed to be ay sa Friday yon ng June 6, it will be moved to June 13. So yung Manuyo Fellowship. Ang ating fifth announcement, ayan, nakita niyo ako, living in grace, living in the flow of grace. Ayan. Kasi po, later, after the service, may magaganap po na CLC Sports Fest 2025. Yan, palakpakan nyo mga sarili natin. Kasama tayo lahat dyan. This will be blue and white team po ito. Yan, hindi ko pinopromote ang blue. White team, may white din naman, pati yung aking belt white yan. Okay? It will be, gaganapin po ito sa Valley 15 covered court. Let us all be excited and let us join the fun and games later. White team and blue team ito, please be reminded that gusto po natin, this is a fun competition. Hindi po yung nagpapagalingan tayo ng lakas, gusto na nating mangharas. Gusto nating manalo kahit sa maling paraan gagawin natin. Wag po. Tayo ay transformed Christians na, 'di ba? And as transformed Christian, ipapakita natin na tayo po yung disiplinado, tayo po ay honest, tayo po ay mag-i-enjoy lang talaga. Hindi tayo mananakit sa ating paglalaro. Hallelujah. Wala pong ganon. At sana lang yung gusto mo natin yung maranasan ba na we are together as a family, having fun, and playing together, and enjoying the moments. Yun lang po. And we will have a quick lunch dito na rin po sa church. So ma'am, mayroon namang mga mabibilan dyan. Mga 20 minutes lang yan. Pagtaas ng lunch natin, tulong-tulong tayo sa pagliligpit. And kasama na doon yung pag-change ng outfit natin, kung ano yung kulay natin. Sa Valley 15 covered court po ito. Kung walang sasakyan, pwede po tayo sumakay ng tricycle dyan sa likuran lang po ng church. Yung tricycle na blue. Blue po na sidecars na nasa likod ng church natin. Sabihin lang po, Valley 15 covered court at St. John Street. Baka hindi alam ng tricycle driver. St. John Street. Valley 15 covered court. Okay? And papaalala po natin na doon po sa venue ay kailangan, kung minimintay natin ang kalinisan ng mga bahay natin, dito sa sanctuary, ganun din po doon.
So, Ushers and Marshall, alam ko na nandyan kayo para ma-remind din natin, lalo na yung mga kabataan na yung may edad na kasi alam niyan kung paano itapon ang kanilang mga basura, kung paano aayusin yung mga gamit. So, kailangan po, ito na yung pagpa-practice natin Practice what we preach sa mga youth, sa children, at dito man po sa sanctuary. Okay? So, pagdating po natin sa venue doon ay hindi na maraming palabok, mag-start na po tayo ng game natin. Kasi alam naman natin na we would like to enjoy. Ay medyo ang oras natin ay hindi po ganon kadami. Okay? And mamaya po ng 6 p.m., please isali po natin ito sa ating mga activity, Rhythm of Grace online, every Sunday at 6 p.m. Okay po? Next, today is Communion Sunday. So, let us all prepare ourselves and receive the word. Yun pong mga nasa online natin, please prepare bread and wine or juice so you can join us in our communion service. Pupunta na po tayo sa isa sa mga napaka-importanting part ng ating Sunday celebration, ang ating pong giving. Yan, ihanda po natin ang ating mga kaloob. Alam ko na everyone has prepared their offering. Ay kung kailangan nyo po ang ating mga envelope, just go to the usher's table para po nandun po yung ating mga envelopes. Ang aking pong isi-share ngayon na maigsing word about giving ay nasa Philippians 4:19. Philippians 4:19, sabi dito, "And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus." Amen? Ngunit ang aking Diyos ang magpupuno sa inyo ng lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Alam naman natin na ang Diyos, siya ang may-ari ng lahat, siya ang pinanggagalingan ng lahat-lahat, pero ang tao, takot pa rin na mawalan. Tama? Yung takot natin, yung fear natin na yon, sana matutunan natin na alisin as Christian na eto na lang yung pera ko, teka, kalahati, ibibigay ko. Anyway, yan po ay pinagdidesisyonan natin. Tayo dapat ay mga cheerful giver na ang pagbibigay natin ay buhat sa puso. Hindi po sa nguso. Ayan. At wag tayong matakot, alisin na natin yung takot natin. Kasi po, sabi sa binasa ko, God provides. God supply all our needs. Amen? Kung ang tatay natin ay mayaman, alam natin na tayo ay mayaman din. Kung tatay natin ay puno ng grasya yan, kailangan nare-receive natin yung grasya na yon. Amen? So, we should not worry, but we should be blessed. Amen? And we should be thankful. Stay faithful to the giver of everything we need. God looks at our heart as we give. We have to give cheerfully, give with faith, na tayo ay hindi pagkukulangin ng Diyos. Amen? God knows our needs bago pa natin sabihin sa Kanya, and He will supply all our needs according to His riches. Because God is merciful and gracious. Amen? So, let's pray. Taas po natin ang ating mga kaloob at tayo magpasalamat sa Diyos. Father God, thank you for providing for us all our needs. Bless our offering for the advancement of your kingdom. Let our generous giving give you glory at ito po ay magamit to bless others. At para po marami ang makakilala sa inyo at magkaroon ng intimate relationship with you, God. Salamat, Lord, sa patuloy na pagpupuno mo sa aming sisidlan.
Patuloy na proteksyon mo sa aming buhay at sa aming ikinabubuhay. Salamat sa pagmamahal mo, Ama, sa kabutihan mo, sa grasya mo na higit pa sa sapat para sa aming lahat. Hallelujah. Ang lahat po ng ito ay tinataas namin at ipinapanalangin. In Jesus' name, amen, amen, and amen. So, ushers, please serve. I-pass na po natin ang ating offering bag. At tayo ngayon ay muli na makakarinig ng mensahe ng Diyos. Hallelujah. Excited na ba kayo? Na isi-share ito sa atin, tatawagin ko na si Pastor Benedict Pastrana. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ang biyaya ng Diyos ay patuloy pong dumaloy sa inyong mga buhay. Salamat din po sa ating mga kapatid na nanunood sa kanilang po mga tahanan, na patuloy po kayong sumabaybay at samahan niyo po ako sa patuloy na pag-aaral ng kanyang salita. Handa na po kayong lahat? Yan, praise God. Purihin ang Panginoon. Yan, salamat pangalawa ko ba rito, no? Second time, pangatlo do sa kabila pa sa Las Piñas. So, salamat po sa buhay ng ating mga pastor, Pastor Noel Abuda and Pastora Michelle, na nanunood sa gabi ba sa kanila ngayon? Umaga sa atin, no? Praise God. Salamat po sa inyong lahat. So, tayo po ay mag-aral ng kanyang salita. Actually, yung topic ko po sa umagang ito ay, ang title po, The Journey. Itong paglalakbay na ito ay patungo sa layunin ng Diyos sa buhay natin, which is the pathway of destiny. Alin po, mahirap po maglakbay sa isang lugar na pupuntahan mo kung hindi mo alam kung saan ka tiyak na pupunta. No? Kumbaga, mahirap pumunta sa isang lugar kung hindi mo alam at hindi mo alam ang direksyon. Ngayon, sa panahon natin, madali na lang kasi meron tayong mga apps, yung ginagamit nating GPS, no, Global Positioning System. No, ako po, malimit po ako mag-travel, so malimit po akong gumamit ng GPS, minsan si Waze, kasi minsan tawag ko kay Waze, waste of time eh. Alam bakit? Kasi minsan alam mo naman yung lugar. Pag siyang tinanong mo, paiikutin ka pa. Sabi ko, ayoko namang mamasyal. Gusto makarating na maaga. Pag kinakailangan, umikot pa ako. Naalala ko nung first time na pumunta ako sa Parañaque from Giginto, gumamit ako ng Waze. Ang alam ko kasi pinakamadali, babaybayin ko lang ang MacArthur Monumento, papunta ng Divisoria, labas ka ng Rojas Boulevard, pasok ka na dito ng Tamboto, Parañaque. Gumamit ako ng Waze kung saan ako pinaikot. Nakarating ako ng Maynila, tapos lumabas ako ng Nichols. Sabi ko, parang ang layo naman ang pinasyalan ko. Kaya sabi ko, hindi na kita gagamitin. Pero usually, pag pupunta ka ng mga province yan, lalo't kung hindi mo alam. No? Kasi ang purpose ng GPS para ipakita sa'yo kung nasaan ka at kung saan ka dadaan. May mga lugar na dadaanan ka na traffic at ipapakita niya naman yon. Pag nagdilaw na at nagpula, matraffic na yon. Ibig sabihin, piniprepare ka niya na medyo kinakailangan mo magpasensya. No? So yun ang purpose ng GPS. Sa buhay natin, ang GPS natin ay ang salita ng Diyos. Alam ba, pag tinitignan mo ang Word of God, makikita mo kung nasaan ka ngayon at ipapakita sa iyo ng Word of God kung saan ka dapat tumahak sa landas na nais ng Diyos. Kasi yung journey na ito ay patungo sa landas na ating tatahakin, patungo sa purpose ng Diyos sa buhay natin na nais niyang may sakatuparan. Amen po? So ang ating pag-aaralan ay basahin natin dito sa Book of Psalms.
139, verse 16 to 17. Sabi niya po, yan, sa verse 14, thank you for making me so wonderfully complex. Your workmanship is marvelous. Dito ko na lang tingnan. Sige, subaybayin nyo na po. How well I know it. And then verse 15, you watched me as I was being formed in utter seclusions, as I was woven together in the dark of the womb. 16, you saw me before I was born. Every day of my life was recorded in your book. Every moment was laid out before a single day had passed. And then verse 17, how precious are your thoughts about me, O God. They cannot be numbered. Purihin ang Diyos. No? So you are God's masterpiece. No, sabi niya ron sa verse 1. Ikaw ay nilikha ng Diyos, ikaw ay kamangha-mangha sa kanyang paningin. No, sabi niya nga, yan, mababasa niyo po, sabi niya rito, you are wonderfully made and marvelous work of God. Yun ang pagkakalikha ng Diyos sa atin. Marami kasing tao, dinidefine natin ang ating sarili based sa salamin ng mundo. No, tinitignan natin ang ating sarili base sa sasabihin ng ibang tao sa atin. Kaya tuloy, ang ginagawa natin para maging please tayo sa kanila, gagawin natin kung ano yung gusto nila at kung ano yung gusto nilang makita sa atin. Now, mas mahalaga na makita natin ang ating sarili hindi base sa sukatan ng mundo, hindi base sa pananaw ng mundo, kundi base kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sa atin. Sabi niya rito, begin to see your true self and work in the mirror of His Word. So, ang basihan natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, hindi kung ano ang sinasabi ng mundo. Kasi ang mundo, dinidefine niya ang pagkatao ng isang tao based sa kanyang posisyon, based sa laman ng kanyang wallet, based sa ganda ng kanyang bahay. Isang araw, nagmumotor ako, may sinusundan ako isang nakamotor, naka-jacket. Nakasulat doon sa likod niya, sabi niya, real men drive NMAX. Napaisip tuloy ako, sabi ko, yung motor ko, bit lang eh. Sabi ko, ano ba to? Lalaki ba talaga ako? No, naka-NMAX eh, sabi niya, real men drive NMAX. Sabi ko, wow. No, ibig sabihin, binibase nila yung kanilang pagkatao base kung ano meron sila. Base sa kanilang posisyon. Base sa kanilang katatayuan sa buhay. Now, wala namang problema pagdating sa pera. Walang problema kung anong gusto mong sasakyan. Walang problema sa magandang bahay. Blessing yan eh. Pero tandaan natin lagi, hindi yan ang sukatan ng buhay. Na wag tayong dumepende sa sasabihin ng ibang tao. Dumepende tayo, ano ba ang sinasabi ng Word of God patungkol sa akin. Na huwag ka mag-alala, hindi ka man kasing ganda ng iba dyan, pero sa Diyos, ikaw ang pinakamaganda sa kanyang paningin. Na iba kasing sukatan natin sa ganda eh. Ang Diyos, hindi naman niya sinusukat kung ano ang ganda ng iyong mukha. Kasi nilikha ka ayon sa wangis ng Diyos. Ang laging tinitignan ng Diyos, nilikha kita kasi itong disenyo na nais ko para sa iyo. Amen po? And then, you are precious to God. Ikaw ay mahalaga sa Diyos. Sabihin mo, mahalaga ka sa Diyos. Tandaan natin, sabi niya rito, God sees person as valuable and love. Tandaan natin, ang buhay mo sa mundong ito, hindi isang aksidente. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka aksidente. Hindi rin aksidente, nandito ka ngayong umaga. No, hindi ka isang pagkakamali. No? Hindi ka isang pagkakamali. Ipinanganak ka sa mundong ito kasi may layunin ang Diyos. Hindi ka nandito sa mundong ito nang walang dahilan. Lahat ng bagay na likha sa mundong ito kasi may purpose ang Diyos sa kanila. At same din yan sa buhay mo. No, hindi lang yung gusto natin
na mangyari ang dapat nating ginugol sa buhay. Unang-una, dapat malaman natin ano ba ang layunin ng Diyos, bakit ako ipinanganak sa mundong ito. At ikaw ay kamanghamanghang nilalang, at ikaw ay kaibig-ibig sa Diyos, at ikaw ay mahalaga sa Diyos. Amen po? And then next, hindi naman natin binibilisan, hindi naman ako nagmamadali. Sabi niya rito in verse 15, "You watched me as I was being formed in utter seclusion, as I was woven together in the dark of the womb." So sabi niya rito, yan, in verse 43, verse 4, tignan niyo po, "Since you were precious in my sight, you had been honored, and I have loved you. Therefore, I will give men for you and people for your life." Ang kinakausap niya rito is, which is ang Israel, na sa Diyos kasi hindi naman niya tinitignan kung ano yung pagkakamali eh. Ang tao, mas binibilang nila yung mga maling nagawa natin kaysa doon sa mga mabuting nagawa natin, di ba? Sabi nga nila sa mundo, gumawa ka ng 10 mabuti, 1 pagkakamali, lahat ng ginawa mo, mabubura yan. Although ang Diyos hindi naman niya kino-compromise ang maling gawa. Kasi kapag gumawa ka ng mali, may negative consequence yun eh. Tayo rin naman ang magsasuffer. Pero ang Diyos, inibig ka ng Diyos, hindi dahil mabuti ka. Tandaan po natin yan. Hindi ka kaibig-ibig, hindi ka minahal ng Diyos dahil mabuti kang tao, hindi ka minahal ng Diyos dahil nasusunod mo ang kanyang kalooban. Honestly, hindi mo pa nga nagagawang sundin ang kalooban ng Diyos, minahal ka na niya. In the book of Romans, sabi roon, inibig tayo ng Diyos kahit tayo makasalanan pa. So sa Diyos, hindi niya tinitignan yung mga bagay na nagawa mo para mahalin ka niya, para i-honor ka niya. Mahal ka ng Diyos kasi siya Diyos ng pag-ibig. At dahil mahal ka ng Diyos, ino-honor ka ng Diyos. Pinapahalagahan ka ng Panginoon. Kaya pahalagahan din natin ang ating sarili. And then next, God knows everything about your lives. Kaya nga sabi roon, doon pa lang sa sinapupunan ng aking ina, ng aking magulang ay, alam mo na ako, Panginoon. Kumbaga, kilala mo na ako. Sabi niya rito, every day of my life was recorded in your book. Every moment was laid out before a single day had passed. Walang segundo ng iyong buhay na hindi alam ng Diyos. No, kahit sa mga panahon na ikaw ay lugmok, sa panahon na ikay nasasaktan, alam yan ng Diyos. Mga panahon na ikaw ay nagtagumpay, batid yan ng Diyos. Sa panahon naman na ikay bumagsak, batid yan ng Diyos. Walang segundo ng buhay natin na hindi alam ng Panginoon. Yung nararamdaman mo, alam ng Diyos yan. Yung hirap na pinagdaraanan mo, alam ng Diyos yan. Batid niya ang lahat ng yan. Sabi ni David sa kanyang sulat sa Book of Psalms, lahat ng lakad ko, O Diyos, batid mo. Walang yugto ng aking buhay na hindi mo alam. Lahat yan ay nakasulat sa iyong aklat. Nakarecord yan. Kaya anuman yung pinagdadaanan mo sa buhay, alam yan ng Panginoon. At may purpose ang Diyos para itama ang lahat ng mali. And then next, you have God's presence in favor. Sabi niya roon sa binasa natin, yan, sige, mamaya na yan. May binanggit nga doon sa Hebrew chapter 13 verse 5, sabi roon, I will never leave you nor forsake you. Isa yon sa isang garantiyang mapangahawakan natin na ang Diyos na tumawag sa iyo, na ang Diyos na nagligtas sa iyo, kailanman ay hindi ka iiwan, ng presensya ng Diyos ay laging nasa iyo, at ang pabor ng Diyos ay laging nasa iyo. Pinapaboran ka ng Panginoon dahil sa kanyang biyaya. Kaya nga isang ibig sabihin ng grace ay unmerited favor. Pabor na hindi nakabase sa iyong ginawa. Undeserved favor, kahit hindi ka karapat-dapat, na sa iyo ang pabor ng Panginoon. Now, pagdating sa paglalakbay natin sa buhay na ito, mahalaga rin na maunawaan natin at malaman natin yung ating tinatahak na daan.
Kasi ikaw ang magdidesisyon, ikaw ang magpapasya sa buhay na yung tatahakin. Kasi meron diyang pagpipilian tayo sa ating paglalakbay. The choice is yours. Kumbaga, ikaw ang pipili ng daan na dapat mong daanan. Ikaw, ang Diyos ang naglalatag ng kanyang plano, ang Diyos ang naglalatag ng kanyang purpose sa buhay mo, pero ang desisyon na sa'yo. Pipiliin mo ang pathway of security or the pathway of destiny. Pag sinabing a pathway of security, path leading to secure our own comfort and well-being, self-preservation. Kasi minsan, tayo, gusto natin lagi shortcut. Gusto natin lagi madali. No, yung success, gusto natin bigla ka na lang sumakses. Yung success ka na, sumakses ka pa. Walang ganon. Wala yung success ka na, bigla ka na lang sumakses. Ang success po ay hindi po nangyayari ng aksidente. Hindi yung bigla ka na lang successful sa buhay mo. Kadalasan po yung mga taong bigla na lang naging mayaman, lalo't nanalo sa loto, kadalasan hindi pinapahalagahan. Ang tagumpay ay hindi kusang nangyayari sa buhay ng tao. Ito ay isang proseso ng paglalakbay. Ngayon, pagdating sa pathway of security, kadalasan, ito naman ang realidad eh. Sino ba ang taong gustong mahirapan? Diba? Kung mapapadali nga, why not? Diba kahit pag nagta-travel tayo, ang laging hinahanap natin, saan ba ang shortcut para madali? Nung ilabas ng Diyos ang bayang Israel mula sa Egypt, hindi sila pinag-shortcut. Bagamat kayang kunin ng 10 araw or 11 days lang mula sa Egypt going to Canaan. Pero hindi yun ginawa ng Panginoon. Dumaan sila sa proseso. Tayo gusto natin lagi secure. Gusto natin hindi tayo nahihirapan. Gusto natin lahat mapadali ang lahat ng bagay. Kasi ayaw natin nasasaktan, ayaw natin napapagod. Now, ang gusto ng Diyos, dumaan ka sa pathway of destiny. Ito yung daan ng Panginoon na inilaan sa iyo. Ito yung daan ng Panginoon na magdadala sa atin sa ganap na pagbabago. Introduction pa lang po yan. In Psalm 139 verse 17, how precious are your thoughts about me, O God? They cannot be numbered. Maganda ang inianda ng Diyos para sa atin at sabi roon, hindi ito mabilang. Yung mga planong inilaan sa iyo ng Panginoon. Kaya lang tayo, ito yung gusto ng Diyos na daanan mo, pero ito yung gusto naman natin na daanan natin. Yung madaling daan, gusto natin laging merong security. Honestly nga, pag bumili nga tayo ng gamit lagi gusto natin merong warranty Di ba pag bibili tayo ng appliances, tanong natin, may warranty ba yan? Pag walang warranty, ayaw natin. Kasi yung warranty nagbibigay sa atin ng security. Na kapag nasira ito, nang wala pang 1 year, pwede kong ibalik. Mahalaga naman yon. Kailangan natin lagi ng security, kailangan natin ng warranty. Pero alam niyo po, mas secure ang buhay mo kapag ang buhay mo nasa kamay ng Diyos. Hindi lang sa iyong sarili, hindi self-effort. Ang buhay Kristiyano ay isang proseso ng paglalakbay, hindi nakabase sa iyong gagawin, kundi lagi nakabase sa ginawa ng Diyos para sa iyo. Now, sabi niya nga rito, the choice is yours. Sabi niya rito, destiny is not a matter of chance, it is a matter of choice. Hindi yan kusang nangyayari. Ito ay gagawin mo. Ito ay isang pagpapasya na yung gagawin sa iyong buhay. Now, the pathway of promise. 3 po yan. Yung 3 key na yan, patungo sa pathway of destiny. Na yan yung destiny ng Diyos sa atin. Una, the pathway of promise. Ang Diyos, napakaraming pangako para sa atin. Tignan natin mga pangako ng Diyos. In Jeremiah 29 verse 11, sabi niya rito, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Kasi kung ang pipiliin natin yung pathway of God's destiny, divine destiny,
na inilaan sa atin ng Panginoon, isa sa paraan ng Diyos na daan na nagsisimula patungo sa kanyang kalooban ay malaman natin ang pangako ng Diyos sa buhay natin. So, ang nais ng Diyos, maunawaan natin ano ba ang plano, ano ba ang layunin ng Diyos sa atin, ano ba yung mga pangako ng Diyos. Sa Jeremiah 29, inilatag ng Diyos ang kanyang plano sa bayang Israel. Alam niyo po yung pinaka-background ng Jeremiah 29 na yan? Ito po yung mga panahon na ang mga Israelite po ay na-exile sa Babylon, sa lupain ng Babylonia. Dumaan sila sa panahon na wala na silang pag-asa, nasa hopeless situation na sila. Kasi nakikita nila unti-unti silang pinapatay. Marami sa kanilang mga kababaihan ang pinagsamantalahan. Marami sa mga kalalakihan ang pinatay. At unti-unti sa lupain ng Babylon ay dumating sila sa panahon na wala na silang pag-asa. Pero sa panahon na nandun sila sa hopeless situation, dumating ang salita ng Diyos through prophet Jeremiah. Kaya nga itong Jeremiah 29:11 ay pangako ng Diyos sa bayang Israel. Nasabi ng Panginoon, alam ko ang planong hinanda ko para sa inyo. Hindi kayo para saktan. Kasi nagdurusa sila sa lupain ng Babylon. At ang dahilan kung bakit sila nagdurusa sa lupain ng Babylon, kasi sumuway sila sa Diyos. Ang Israel ay nasa ilalim ng isang kasunduan, Old Covenant, Mosaic Law. At sa Old Covenant na yan, ang blessing ng Diyos naka-base sa iyong performance. Kaya malaki ang pagkakaiba ng Old Covenant sa New Covenant. Old Covenant based on performance. Ang blessing mo, ang katuparan ng pangako ng Diyos, nakasalalay sa gagawin mo. Yun ang napagkasunduan. Pagpapalain kita kapag sumunod ka sa aking mga utos. Pararamihin ko ang iyong lahi kapag sinunod mo ang mga batas ng Diyos. Ngunit kapag kayo'y sumuway, sumpa ang darating sa inyo. So dumating sa point ng bayang Israel ay sumuway sa Diyos. At ang isa sa dahilan na nagpagalit sa Diyos kung bakit sila natapon na exile sa Babylon, yung pagsamba na dapat nilang ibigay sa Diyos, hindi nila ibinigay. Ibinigay nila sa ibang Diyos. At yun ang nagpagalit sa Panginoon. Kaya ang bayang Israel ay na-exile sa bansang kalaban nila. At nung nandoon sila, nagdurusa sila. Nasa isip nila, dito na tayo mamamatay. Pag binasa niyo po yung mga unang verse ng Jeremiah 29, nandun po yung pangako ng Diyos. Sabi ng Panginoon, 70 years lamang kayong magiging slave, and then after 70 years, dadalawin ko kayo at ibabalik ko kayo sa lupaing ipinangako ko sa inyo. Ang tagal din noon, 70 years. Kumbaga yung pagdurusan nyo na yan, nasanhin ng yung pagsuway, ay tatagal lang ng 70 years. And yet tumagal ng 70 years. After 70 years, ibinalik sila sa lupain na ipinangako ng Diyos sa kanila. So nagkaroon ng promise ng Lord. And then sa pangako ng Diyos, binibigyan sila ng pag-asa. Sabi ng Panginoon, ang plano ko sa inyo, hindi para kayo maging slave. Ang plano ko sa inyo, hindi kayo para pagdusahin. Ang plano ko sa inyo, sabi niya rito, to prosper, not to harm you, plans to give you hope and future. Isang kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Yun ang plano ng Diyos sa kanila. Isang kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Mahalaga ang pag-asa sa buhay ng isang tao. Kasi ang pag-asa ay tumitingin ka sa isang positibong pananaw na merong magandang mangyayari sa iyo. Yun po ang hope. Ito po ay isang positibong pananaw na merong magandang mangyayari sa iyo sa panahon ng mga problema. Kaya kapag ang pag-asa ay nawala sa buhay ng isang tao, nade-depress na siya. So binibigyan tayo ng Diyos ng hope. Bakit? Kasi may mga problema. Dadaan ka sa mga problema sa buhay. May mga negative circumstances sa buhay natin na hindi natin maiiwasan. And yet, ang pag-asa ang nagbibigay sa atin na sa gitna ng ganitong sitwasyon, meron ako nakikitang positibong gagawin ang Diyos sa buhay ko. Kaya sabi ng Panginoon, ang plano ko sa inyo, bigyan kayo ng isang kinabukasang punong-puno ng pag-asa. And then in the New Covenant in 2 Corinthians chapter 1 verse 20,
sabi niya rito, no matter how many promises God has made, no, napakaraming pangako ng Diyos, and yet sabi niya, they are yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. In the Old Covenant, ang katuparan ng pangako ng Diyos ay nakabase sa iyong gagawin. In the New Covenant, ang katuparan ng pangako ng Diyos ay nakabase kay Jesus Christ. Hindi nakabase sa gagawin mo, kundi nakabase sa ginawa ni Jesus, sa kanyang complete finished work sa cross of Calvary. Kaya nga sabi niya rito, sabi niya, they are yes in Christ. If you are in Christ, ang sagot ng Diyos sa mga pangako niya sa buhay mo ay yes. Amen po. Parang hindi kayo naniniwala. Ang lungkot ng mga mukha na nandito. They are yes. No, kasi ang Old Covenant, gawin mo ito para ang pangako ng Diyos ay matupad sa iyo. Pero alam niyo po, lahat ng yan binigyang katuparan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ang New Covenant hindi nakasentro sa iyo, ito ay laging nakasentro kay Jesus Christ. Ibe-bless ka ng Diyos hindi dahil karapat-dapat ka. Ibe-bless ka ng Diyos dahil may Jesus Christ ka. Amen po. So ang katuparan ng pangako ay na kay Kristo. So yung pathway of promise, ang susi doon ay si Jesus Christ. And then next, the pathway of process. Merong proseso. Yan. Praise the Lord. So the pathway of process. Ano bang purpose ng process na yan sa buhay natin? Bigyan ko kayo ng background. Kasi, although sinasabi natin na ang biyaya ng Diyos na dumating sa buhay natin ay hindi nakabase sa ating performance, ito ay nakabase sa complete finished work ni Jesus Christ. Pero sa buhay natin, as a believers of Christ, dumadaan tayo sa journey na may mga pagsubok tayong pinagdaraanan. Sometimes yung mga trials na binagdadaan natin ay proseso ng Diyos para ihanda tayo patungo sa kanyang pangako, patungo sa promotion. Mamaya makikita natin yung word na promotion dyan. So the pathway of process. Ito po ay halimbawa lang o isang illustration sa bayang Israel in Book of Deuteronomy chapter 8 verse 2. Sabi niya rito, remember how the Lord your God lead you all the way in the desert these 40 years to humble you and to test you in order to know what was in your heart, whether or not you will keep His commands. And then verse 3, He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your fathers had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. No, familiar sa inyo yung talata na yan? Binanggit din yan sa Matthew chapter 4, verse 4, nang si Jesus Christ ay nagpapasting at tinetempt siya ni Satan, na kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. And then kinote ni Jesus Christ ang Deuteronomy chapter 8, verse 3, ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Now, ang setting ng Deuteronomy ay nandoon sila, ang mga Israelito, nandoon sila sa Kadesh Barnea. Nasa boundary sila ng Canaan. Ito ay second batch ng mga Israelite na lumabas galing sa Egypt. Ito yung tinatawag na Joshua generation, 20 years old pababa. Puro kabataan ito. Kasi yung first batch ng mga Israelite na lumabas sa Egypt, hindi nakapasok ng promised land. Alam po kung anong dahilan? Because of disobedience and unbelief. Dahil sa kanilang pagsuway at kawalan ng pananampalataya, nabigo silang makapasok sa lupaing pangako. At dahil nabigo sila, bumalik sila muli doon sa wilderness. Alam niyo ba, ang original plan ng Diyos,
ay tatagal lang na mahigit 2 taon ang kanilang pag-i-stay sa wilderness. And then, papasok na sila sa promised land. Yung 2.5 years, tumagal ng 40 years. Kasi nga, dahil sa kanilang pagsuway at kawalang pananampalataya sa Diyos, nabigo sila na makapasok sa lupaing pangako. At nung mabigo silang makapasok, balik uli sila sa wilderness ng 40 years. At ngayon, papasok uli sila. Sa pangalawang pagkakataon, ito ay mga kabataan na, Joshua generation. Dinila sila ni Moses doon sa Kadesh Barnea sa boundary ng Canaan. At doon muling pinaalala ng Diyos ang kanyang mga batas. Kaya nga Deuteronomy, second taking of the law. Ikalawang pagpapahayag ng mga batas ng Diyos sa bayang Israel. At dito ini-encourage sila ni Moses bago sila pumasok ng promised land na huwag nilang makalimutan ang Diyos na nagligtas sa kanila, ang Diyos na nagpasagana sa kanila, ang Diyos na nagpala sa buhay nila ng mga panahon na nandun sila sa wilderness. Ngayon, bago sila pumasok, kinote ito ni Moses. Kung babalikan natin yung verse 2, sabi niya, remember how the Lord your God lead you all the way in the desert these 40 years. Alalahanin niyo yung Diyos na nanguna sa inyo sa loob ng 40 taon. Sabi niya, to humble you and to test you in order to know what was in your heart, whether or not you will keep His commands. No, tinuruan kayo ng Diyos na magpakumbaba. Paano yun ginawa ng Panginoon? In verse 3, He humble you, causing you to hunger, and then feeding you with manna. Sabi niya, ginutom niya kayo at pagkatapos binigyan ng pagkain. Honestly, yung salitang dyan na causing you to hunger, hindi naman ibig sabihin na gutom sila, no? Honestly, sa loob ng 40 years, hindi naman sila pinabayaan ng Diyos. Alam niyo ba, ang wilderness, hindi yung place of defeat or abandonment. Hindi sila pinabayaan ng Diyos sa wilderness. Hindi sila pinalaya sa lupain ng pagkaalipin para dalhin lang sa wilderness at gutumin. Yung salitang hunger dyan ay dinisiplina sila ng Diyos para malaman nila na ang buhay hindi lang sa pagkain, kundi ang buhay ay nasa salita ng Diyos. Sa loob ng 40 years, pinrovide ng Diyos ang pagkain nila, manna. Ang manna po ay bread from heaven. Ang tawag diyan ay angel's bread. Buti na lang angel's bread, no? Hindi angel's burger. Buy one, take one, unang kagat, tinapay kagad. So, pinrovide ng Diyos yung pagkain nila for 40 years. Mana ang kanilang kinain. And then, nung nagutom yung kanilang mga magulang, humingi ng karne, nagpadala ng pugo. Kaya lang sa sobrang katakawan, nagalit ng Diyos kasi sabi ng Bible, na sa bibig pa lang nila, hindi pa nilang nilulunok, ngumunguya na kaagad. Kaya, ginawa ng Diyos, dinisiplina sila. 40 araw ang kinakain nila, 40 taon, nandoon ang provision ng Lord at ang binigay ay mana. Na yung salitang ginutom, hindi dahil walang makain. Dinisiplina sila ng Diyos para matuto silang magpakumbaba, na patuto silang magtiwala sa Diyos, hindi sa kanilang sarili. Kasi parang ganito yan, no? Naranasan ko, nag-mission kami noon, nasa kabilang ministry pa ako noon, sa XI. Dinala kami sa province of Romblon. At doon, nandun kami sa Romblon. Pagising namin sa umaga, ang almusal namin, oatmeal. Okay lang, oatmeal. Kinabukasan, pagising ko ng umaga, oatmeal uli. Nakaka-4 na araw na ako, 5 araw, laging almusal, oatmeal. Sabi ko, pagbaba ko, alam ko na almusal, walang katapusang oatmeal. Sabi ko na, yun ay 5 araw pa lang, nagre-reklamo na ako, laging oatmeal, nakakaumay din eh. Eto kaya 40 years, ang kinakain, puro mana. Yun nga lang, kahit manok eh. Ulam mo manok, kinabukasan manok, sumunod na araw manok. Kulang na lang magkaroon ka ng balahibo at pakpak eh. Sigurado magre-reklamo ka kapag yun at yun lagi mong kinakain. Magre-reklamo ka talaga. Puro na lang ito. Kahit nga hainin ka lagi ng ham sa umaga, ham sa tanghali, ham sa gabi. Kinabukasan, ganun uli. Ham sa umaga, ham sa tanghali, ham sa gabi. Sasabihin mo, susunod tuyo naman.
So, kumbaga naumay na sila sa loob ng 40 years, itong lagi namin nakikita, sa loob ng 40 years, itong aming kinakain. Now, ang purpose nun, i-discipline sila. Sabi niya rito, causing you to hunger and feeding you with manna, which neither you nor your father had known, to teach you that man does not live on bread alone. Ang purpose nun, para sila ay magpakumbaba sa Diyos at ma-realize nila na ang buhay hindi lang sa pagkain, na ang buhay hindi lang sa pera, na ang buhay hindi lang sa damit. No, kasi pag sinabing bread, pangunahing pangangailangan nila yan. It is a matter of life and death. Now, ang nais ng Diyos, kaya minsan may mga wilderness sa buhay natin na inaalaw ng Lord para lang ma-realize mo na ang buhay hindi lang nasusukat sa dami ng pera. Na ang buhay hindi lang nasusukat sa posisyon. Na ang buhay hindi lang nasusukat sa ganda ng gadget. Of course, mas magandang gamitin kapag latest ang gadget mo. Kapag naka-Apple ka. Diba? Wag niyo pong mamimisinterpret, no? Hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang pera. Mahalaga ang pera. Mahalaga ang edukasyon. Mahalaga na meron kang mataas na posisyon sa iyong trabaho. Mahalaga ang propesyon. Mahalaga rin na meron kang magandang bahay. Mas masarap naman matulog sa aircon na bahay kaysa walang aircon, lalo't pag mainit. No, mahalaga lahat ng yan. Mahalaga ang material things. Kailangan natin ng material things habang nabubuhay pa tayo sa material world. Kailangan mo ng pera, kailangan mo ng damit. Pero ang point dito, ang buhay hindi nasusukat sa ganda ng damit, ang buhay hindi nasusukat sa ganda ng gadgets, ang buhay hindi nasusukat sa ganda ng edukasyon na yung naabot. Ang buhay ay laging nasusukat sa salita ng Diyos na meron ka sa puso mo. Kasi yan ang mirror mo. Diyan mo sinasalamin. Kaya ang purpose ng Lord para ma-realize nila na ang buhay hindi lang pagkain. Kasi every time na dumadaan sila sa mga negative circumstances, ang laging binabalikan nila yung Egypt. Ano sabi nila? Buti pa rin sa Egypt, kahit alipin kami, may pagkain. Buti pa rin, may makakain kami mga pipino. Buti pa rin, may mga sibuyas, bawang. Pag nagluto kami, natitimpla. Masarap nga naman kumain kapag kompleto ricado. No? Mahirap yung kakain ka ng sinigang, nasabaw lang. Asan yung karne? Sinigang mix lang eh. Mas masarap may karne, kompleto sa gulay. Now, kaya yung mga Israelite, every time may problema, buti pa dun sa Goshen. Actually, ang Goshen ay ginamit ng Lord sa mga Israelite nung panahon na magkaroon ng tagutom. No, ang Goshen kasi isa sa pinakamagandang lugar sa Ehipto. Nung panahon ni Joseph, doon sila dinala ng Diyos sa Goshen, sa may Egypt. Ang Goshen kasi isa to sa maunlad na place sa Ehipto that time. Sabi nga nila, kung i-compare yan dito sa Pilipinas, yan yung mga type ng BGC. Diba? Mas masarap tumira sa BGC kaysa tumira ka dito sa CAA. Kasi tumira ako ng CAA. Kumbaga, maunlad na lugar ang Goshen. And yet, alipin naman sila. Nung sila ay iligtas ng Diyos mula sa darating na tagutom, nilagay sila sa Goshen. And yet, ang plano ng Diyos, hindi sila mag-stay sa Goshen. Kasi meron pang mas magandang lugar sa Goshen. At yun ang Canaan, yun ang promised land. At doon sila dadalhin ngayon ng Panginoon. Sa mas magandang lupain, ang tawag ay land flowing with milk and honey. And then, nung dumadaan sila sa mga negative circumstances, sasabihin lagi ng mga ng mga Israelite, balik na lang tayo sa Ehipto, buti pa ron sa Goshen, sagana ang ating pangangailangan. And yet, hindi sila malaya. Kaya, dumaan sila ngayon sa wilderness ng kanilang buhay. Ito yung process ng Diyos. Pinoproseso sila ng Diyos para hihanda sila sa lupaing pangako. Nung dumana sila sa proseso, marami ang hindi tumagal. Kaya marami sa mga Israelite, especially lahat ng lumabas sa Egypt, hindi nakapasok.
Kasi wala silang ginawa kundi magreklamo sa Diyos. Kaya nung papasok na ang ikalawang batch, nire-remind sila ngayon ni Moses na pagdating nyo roon sa lupaing pangako, kasi ang promised land mas sagana pa sa Goshen. Ang promised land ay lupaing hinanda ng Diyos sa kanila. Ito ang kanilang destiny, hindi ang wilderness. Tandaan nyo po, ang mga pagsubok sa buhay mo, hindi yan ang iyong destiny. Proseso mo lang yan patungo sa plano ng Diyos sa iyong buhay. Kung dumadaan ka man sa wilderness ngayon, pinaprocess ka ng Diyos para ihanda ka sa promotion. And yet, sa process na yan, diyan mo makikita na ang buhay hindi lang nasusukat sa dami ng pera. Ang buhay hindi lang nasusukat sa edukasyon na meron ako. Ang buhay hindi lang nasusukat kung ano meron ako ngayon at kung sino ako ngayon. Na ang buhay ay laging nakasalalay sa sinasabi ng salita ng Diyos. Amen po? So, pathway of process. And then, pathway of promotion. May promise, may pangako ang Diyos, promise blessing, may process. Minsan, ayaw natin ng process. Gusto kagad natin promotion. No, kasi gusto natin lagi, sabi ko nga, pagdating sa proseso ng Diyos, laging merong pagpipili dyan. Anong pipiliin mo? Yung pathway of security or pathway of destiny na inilaan ng Diyos para sa iyo. Kaya the choice is yours. Ikaw ang pipili kung ano ang gusto mo. And yet, ang Diyos, meron siyang laging inilalatag. Ang gusto ng Diyos, ito ang iyong daanan. Ang gusto ng Diyos, dito ka mag-stay. So pag dumaan ka sa pathway of process, merong laging promotion. So that journey. At itong lagi nating tatandaan, kapag dumadaan ka sa process ng iyong buhay, you are God's masterpiece. Amen po. Wag mong susukatin ang sarili mo base sa sukatan ng mundo. Alin po, wag niyo pong i-compare yung sarili niyo sa ibang tao. Magkaiba kayo. Especially sa mga magulang, wag niyo pong ikinukumpare ang inyong anak sa ibang tao. Hindi ka tumulad doon sa pinsan mo. Hindi ka tumulad doon sa kapitbahay natin. Tingnan mo sila ngayon. Magkaiba kayo. Magkakambal na nga lang, magkapareho ng mukha, may pagkaiba pa ng ugali eh. Amen po. So you are God's masterpiece. Hindi ka man maganda sa paningin ng iba, pero ikaw ay wonderfully made by God. Amen po. You are precious to God. Mahalaga ka sa Panginoon. Alam niyo ba kung ano ang halaga mo sa Diyos? Ang halaga mo sa Diyos ay kasing halaga ng Panginoong Hesukristo. Kasi ang pinantubos sa iyo ay buhay ng kanyang minamahal na anak. And then, God knows everything about your lives. Huwag mong sabihin, pinabayaan ako ng Panginoon. Nasaan ka, Panginoon, sa panahon na ako'y nagdurusa? Minsan may mga ganun tanong eh. Lord, nasaan ka na? Ngayon kita kailangan. Bakit ganoon? Pag nagpe-pray ako, parang ang layo ng Diyos. Pag nagpe-pray ako, parang walang Diyos na sumasagot sa panalangin ko. Sa panahon na dumadaan ako sa pagsubok, mas kailangan ko ang Diyos. Bakit parang wala siya? Tandaan niyo po, ang Diyos nandun lang. I will never leave you nor forsake you. And then, you have God's presence in favor. Ang presensya ng Diyos ay laging nasa iyo at ang pabor ng Diyos ay laging nasa iyo. Hindi ka pinapaboran ng Diyos dahil masunurin ka. Pinapaboran ka ng Diyos dahil siya ay Diyos na mabiyaya. Amen po? Ito pong ating conclusion. Yes. Pag narinig yung conclusion, ay salamat, tapos na. Conclusion na. Hindi po conclusion ko, 30 minutes pa eh. Sabi niya rito, whatever we do outside the grace of God is worthless. Kung sariling pagpupunyagi, kung sariling gawa lang ang gagawin natin, mababaliwala pong lahat ng yan. We can only endure our journey toward the path of the Lord because
of His grace. Dahil sa kanyang biyaya. Ang biyaya ng Diyos ay isinusupply sa atin para magawa natin ang kanyang kalooban. Ang sabi po ng Philippians 1 verse 6, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Kapag ang Diyos merong pinasimulan sa buhay mo, ang pinasimulan ng Diyos kanyang tatapusin. Hindi po gagawa ang Diyos sa buhay mo at pagkatapos ay ititigil ng Diyos dahil nagkamali ka. Hindi po ganon. Dahil hindi mo nagawa yung pinagagawa ng Diyos, stop na ang ginagawa ng Diyos. Tandaan nyo, ang Diyos hindi pa tapos sa buhay natin. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. At tatapusin ng Diyos ang kanyang pinasimulan hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kaya nga sabi ni Paul, meron kang kumpiyansa. Anong kumpiyansa natin? Dahil ang Diyos ay mabuti, na siyang gumawa ng mabuti sa atin, tatapusin niya ito. Kung ikaw man ay dumadaan sa process ngayon, huwag kang mag-alala. Ang kailangan mo lang pagtiwalaan ang proseso ng Diyos. At makikita mo yung promotion ng Panginoon. Siya na nagpasimula ng mabuting gawa, siya rin ang tatapos nito. Magtiwala ka lang sa mabuting Diyos at sa biyayang kanyang sinusupply. Amen po, tayo tumayo. Praise God, hallelujah. We give you praise, O God. Patuloy ka namin pinapupurihan aming Diyos. Patuloy ka naming niluluwalhati. Patuloy ka namin dinadakila sa umagang ito. Salamat, Panginoon, kahit sa mga panahon na dumaraan kami sa pagsubok, nandun man kami sa wilderness ng aming buhay. Ang wilderness ay hindi po larawan ng pagbaliwala. Hindi po ito larawan ng pagkatalo. Ang wilderness ay place of victory. Ang wilderness ay lugar kung saan ang nais mo ay managana kami. Yes, may mga proseso sa buhay namin, pero salamat sapagkat ang biyaya mo ay sapat upang sa panahon ng proseso ay manatili kami na nagtitiwala sa iyo. Salamat sa iyong sukdulang biyaya, O Diyos, sa buhay namin. Salamat sapagkat kailanman hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. We give you thanks and glory, O God. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Your blood shed for me, my hope eternity. Your grace shone to
We thank you, Lord God. Father, we give you praise and glory and honor. Kaya mo po, Diyos, sa umagang ito, sa iyong biyaya, ay patuloy kami magtagumpay. Salamat po sa iyong salita at salamat sa patnubay ng banal na Espiritu na labi namin kasama, na siyang aming mga aliw, na siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng lakas at patuloy na tinuturuan kami na magtiwala sa iyo, O Diyos, sa iyong mga gawa. Kaya mo, Panginoon, muli sa umagang ito ay patuloy naming gunitain ang iyong tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat sa pamamagitan ng complete finished work ni Jesus Christ, kami ay tumanggap ng abot-abot na biyaya, isang pagpapala na walang sukat paglagyan. Lord, sa aming makikisa sa banal na komunyon na ito, hayaan mo, Diyos, na patuloy na maitaas ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At dahil sa iyo, O Diyos, lahat kami ay na-qualified para i-celebrate ang Holy Communion. Muli, Panginoon, ang oras na ito ay pinagkakatiwala namin sa iyo sa patnubay at gabay ng iyong Espiritong Banal. Salamat in Jesus' name. Amen. Your
Sabi po rito sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23 up to the following verses. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus on the night he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Ating pong itaas ang tinapay. Aming Panginoong Yesus, salamat sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga latay, kami ay pinagaling sa lahat ng aming mga karamdaman. Ikaw ay namatay, ipinako sa krus para sa amin, upang sa gayon ang benepisyo ng mga pangako ng Diyos at mga pagpapala ng Diyos ay maging oo sa buhay namin. Itinataas namin ang tinapay na ito bilang simbolo ng iyong katawan, sapagkat sa pamamagitan mo, kami ngayon ay malayang tatanggap ng mga pagpapala na nagmumula sa iyo. Thank you, Lord Jesus. Amen. Ating kainin. Taas natin ang Diyos. Panginoon, ang Diyos na ito, Lord God, ay sumisimbolo ng iyong dugo. Na sa pamamagitan ng iyong dugo, kami ay nilinis, pinatawad sa aming mga kasalanan. Kaya tuwing kami ay lalapit, mananalangin, sasamba sa iyo, ang nakikita mo, O Diyos, ay ang kabanalan at katwiran ni Jesus na siyang aming tinanggap. Dahil kay Kristo, kami naging katwiran ng Diyos. Dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakakatawag sa iyo na Ama ko, Ama ko. Lord God, salamat sapagkat wala nang kasalanang nakikita sa amin. Ang tanging nakikita mo, O Diyos, ay ang kabutihan at kagandahan ni Jesus sa aming buhay. Salamat sapagkat malaya kami ngayon, nakakapaglingkod, nakakasamba, at nakakapag-alay ng papuri sa iyo. Thank you, Lord. In Jesus' name. Ating inumin. Praise God. Hallelujah. Taas mo natin ang ating mga kamay. Father, we give you honor, we give you grace, we give you glory. Salamat sa mapagpalang buhay. Salamat sa kagalingan. Salamat sa buhay ng bawat isa. Salamat sa mga panalangin na binigyan mo ng kasagutan sa umagang ito. Salamat sa gitna ng mga pagsubok. Ikaw ay merong laging nakahanda na tugon, solusyon sa buhay namin. Salamat sa pananampalatayang iyong ibinigay. Salamat, Panginoon, sa gitna ng mga problema, patuloy kaming matatag, patuloy kaming naglilingkod, patuloy kaming nagtitiwala, at patuloy ka naming pinasasalamatan. It is all by your grace, O Lord God. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo at ang di malirip, walang kondisyong pag-ibig ng Ama at ang malayang pakikipisan ng banal na Espiritu Santo ay patuloy taglayin ng bawat isa ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen and amen. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po, Pastor Benedict. Muli, sama-sama po tayo magsama sa susunod na linggo. Ayan, thank you po. Maraming salamat mula sa Christ Church.